Matanong ko lang, ginagawa ba talaga ng mga Pilipino ang Poland bilang stepping stone lang para makapunta na ibang part ng Europe? Hi guys, medyo matagal tayong nawala kasi medyo busy yung hotel ngayon. So, magandang araw nga pala sa inyong lahat dyan at naway pagpalain mo tayo ng magandang panahon ng Panginoon. Dahil ngayon magandang araw sa pagpa-vlog natin. Medyo hagardo ako dahil 8 days akong dumuti at walang day off. Ngayon lang po tayo napag-day off. Kung bago pa lang sa aking channel at gusto mong pumunta ng Poland, is maiging mag-subscribe ka na. I-like mo na rin yung video to kung may natutunan kang aral. So bago tayo magsimula, matanong ko lang, ginagawa ba talaga ng mga Pilipino ang Poland bilang stepping stone lang para makapunta na ibang part ng Europe? Guys, ginagawa nga ba talaga natin to? Para sa akin, hindi ko ginagawa to. Kasi nag-enjoy na ako sa Poland, dito ang buhay ko. At comfortable ako dito at maganda yung sahod ko rito. So, hindi ko sinasabing sa inyo at sa akin maging pareho. So, palay nyo mas maganda yung sa inyo. So, kunting talakayan lang muna bago tayo magpatuloy sa ating topic. Ang topic pala natin ngayon ay entry and exit. Yun ang bagong rules ng European Union. Para to sa mga non-EU national. So, kayo sa ating katulad ko guys, mga foreigner na nagtatrabaho dito sa Europe. Yun. So, inuman lang yung tubig. At ako yung namamalat guys. At sobrang haba ng duty. 12 hours a day. At kakain muna tayo ng mochi bago tayo magpatuloy sa ating topic. At sasamantalin ko na rin pagkakataon. Salamat nga pala sa pagpanood nyo ng mga vlog ko nung nakaraang mga in-upload ko. So, salamat sa inyo sa suporta, sa like, at saka sa subscribe. Sa mga bagong subscriber dyan, thank you so much. Mochi. At kung bago ka pa lang sa aking channel at pinanood mo to, at pangarap mo magpunta ng Poland, keep on watching guys, dahil lahat ng vlog na ginagawa ko ay informative about Poland lang. Sarap. Medyo nangangatay ilong ko dahil sa pollen siguro, dahil summer na rito. So, nagkakaroon yung pag may nagkakaroon ako ng allergy minsan. Minsan lang naman, hindi lagi. So guys, balik tayo sa topic. Ginagawa nga ba natin tong stepping stone ng ibang Pilipino o ibang nationality bago para makapunta ng ibang European o country like Paris, Spain, or saan pa mang Schengen country? Kasi ang Poland ang pinakamadaling pasukin maliban sa ibang country. Like Czech Republic, mas okay rin, madaling pasukin. So kaya, dahil sa nangyaring yan siguro, kaya naglabas ng bagong rules ngayon, effective to ngayong October 6, 2024. Ang rules na yan ay para ma-monitor nila guys yung nag-i-stay, overstaying doon sa country na yun. For example, mag-travel tayo papuntang Paris. So kailangan natin ng entry and exit fingerprint doon. Para bababain tayo ng immigration. Pipicturein din tayo doon, lalagay yung pangalan, yung document, kung ilang buwan tayo mag-i-stay doon sa Paris. Normally lang, 90 days lang ang pwedeng i-stay natin doon dahil sa ating, for example, may TRC ako ng Poland, 90 days lang ako pwede mag-stay doon. Hindi ako pwede maghanap ng trabaho doon. Pwede ako maghanap ng trabaho kung aayusin ng employer ko yung, nung makikita kong employer doon, yung aking visa. Kasi yung TRC ng Poland, hindi pwedeng gamitin yan pang trabaho doon sa ibang part ng Schengen country. So gamit lang yan para sa travel. So kaya siguro sila naghigpit guys na nagkaroon na ng entry and exit visa, parang ganon. Katulad ng sa Middle East ngayon, di ba ganon? Dati pa yan, na exit re-entry visa. So para ma-monitor nila yung nag-i-stay, overstay na sa country nila. Sa mga non-EU national lang to guys pero sa mga European walang problema siguro sa kanila. Kasi itong rules na to para sa atin.
Ilalagay ko na rin yung link ng sa nabasa ko. So para kayo na lang magbasa kung tama ba o mali yung pagpapaliwanag ko kasi English guys, may nakas na English. Pero itong malinaw, yun talaga. Nagsisimula siya ngayong October 6. So, siguro rin ang ginawa nila para maiwasan yung pagja-jump o kaya, for example, pumunta ng Poland tapos nag-jump ng Paris, jump ng Spain. Siguro kaya ginawa nila yun para maiwasan yung paggagawa ng ganun ng mga non-documented na worker sa ibang country. Especially sa Paris, napakadami po niyang undocumented na Pilipino doon. Kaya ngayon, tumanda na lang sila doon, hindi makapagbakasyon. Sorry ha, nakita ko kasi ito. Kasi napansin ko yan doon dahil nagbakasyon kami doon. Nakita ko yung pamumuhay ng mga tao doon. So, disclaimer, opinion ko to kaya pasensya na. Sarap ng mochi flavor. Matcha pala, mochi. Matcha mochi. Ang oras natin guys is 4 o'clock na ng hapon. So yan o. Ang ganda ng sikat ng araw. Palubog ng araw pala. At ako pa rin ang laging nag-explain sa inyo ng mga informative vlogs kasi si Mayora may pasok. Magkahiwalay na po kami ng duty ngayon dahil busy ang hotel. Siya normal pa rin ang duty niya kasi marami naman sila. Hindi katulad namin na ilan lang sa kitchen. So, kailangan mag-cancel ang day off nung nakaraan. Sarap. So, yun na nga guys. So, sa tingin nyo guys, yun ba ang naging dahilan yung pag-jump ng mga Pilipino galing sa Poland papunta na ibang Paris kaya naglagay sila ng bagong rules? Kasi napapansin na nila guys siguro na marami ng undocumented na workers, especially sa Paris, sa Spain. Kasi dito sa Poland guys, lahat ng workers dito documented talaga sila kasi naghigpit na po ang Poland guys. Nung nakaraang araw nga, nakaraang linggo na sabi ko nga sa vlog ko yun na may na-deport na naman tayong kababayan. Dahil nga sa mahigpit na ang Poland pag walang TRC tapos wala kang working permit, nagtatrabaho ka, pag nalaman ng police border, deport ka talaga automatic guys. Hindi kayo matutulungan ng employer nyo. Kaya bago umaksyon, dapat pag-isipan. Ayun na nga guys. I hope na may naintindihan kayo ng konti sa ating munting vlog. Na-miss ko lang mag-vlog guys kahit medyo haggard pa ako. So, napagod pa ako sa trabaho. So, pero sa akin guys, kadagdag lang opinion ko lang to ulit. Hindi naman wala namang problema sa akin yung exit, yung entry exit na yan na rules. Kasi, kung for example, nagta-travel ako, babalik din naman ako ng Poland kaagad. Kasi 5 days, 7 days lang naman ang travel lang ginagawa namin karamihan. Kasi, nasa puso ko yung Poland talaga. Wala akong plano magtrabaho sa ibang bansa. Pero hindi ko naman sinasarado yung opportunity. Pag may nakuha akong opportunity na mas maganda na ayusin nila yung visa ko, walang problema, di ba? Pupunta tayo dyan, pero dapat guys, legal ang pagpasok mo kung magtatrabaho ka sa ibang part ng Schengen country. Mahirap na guys yung pangarap natin na biglang maglaho na ang saya-saya mo na din sa Poland, tapos pumunta ka ng ibang country at hindi ka naayos ng document doon, hindi naayos ng employer mo yung document mo guys. Huwag mong susubukan yung guys. Mahirap makapasok sa Europe tapos sasayangin mo lang dahil nasiraw ka sa pangarap na Euro. Guys, kung kukomputin mo, pariho lang po halos yung kinikita namin dyan ang sinasabi nila sa Europe. At Euro ang pera kumpara sa islote. Hindi, ang sinasabi ko lang doon yung secure ka guys na hindi tayo katulad yan. Wala kang documents tapos mahuli ka ng pulis doon, madideport ka. So, paano na yung mga pangarap mo guys? Kaya dapat, bago umaksyon, dapat pag-isipan. So, hanggang dito na lang muna guys. At magpapahinga pa ako. At kailangan ko munang matulog. At mamaya susunduin pa si Mayura sa trabaho. So, sana yung mga kababayan nating iba dyan,
na gustong mag-run away from Poland to Paris o from Poland to the Spain. So, mag-ingat po tayo. Mahirap po pumasok ng Europe tapos sisayangin yung pagkakataon natin. So, hanggang sa muli, ito si Arjen Martinez ang nagsasabi ng if you want to be a successful, living simple life is okay. Love you guys.